Kung kahapon sa Ebanghelyo, ang mga tao ay tumanggi kay Jesus bilang tinapay ng buhay, na kanilang mas pinili ang tinapay lang ng mundo sa halip na tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sa Ebanghelyo ngayon, may isang binatang lumapit kay Jesus Nazareno at ang nais lamang niya ay matamo ang buhay na walang hanggan. Kanyang nais tugunan hindi lang ang kagutuman ng katawan, kung hindi ang kagutuman ng kaluluwa. Yun po yung unang biyayang ipagdasal natin. Sana hindi lang yung pangangailangan ng katawan. Opo, ipagdasal natin lahat yan. Yung may sakit, yung kailangan ng pera, hanap buhay. Ngunit, wag din natin kalimutan ang mas malalim at mas mahalagang kagutuman, ang kagutuman ng kaluluwa, ang kagutuman para sa kaligtasan, ang kagutuman para sa Diyos. At nakakalungkot, maganda ang simula nung binata. Nais niya ang buhay na walang hanggan. Ngunit nung ipinamukha sa kanya ni Jesus Nazareno, kung nais mo ang kaligtasan, tunay kang kumapit sa Diyos. At kung kailangan bitawan ng iba, bitawan ng lahat, alang-alang sa Diyos, gawin mo ito. Hindi ito nagawa nung binatang mayaman, may kaya. Hindi lang ito para sa mga mayayaman, dahil kahit hindi ka mayaman, meron tayong ayaw bitawan para sa Diyos. At sabi nga sa Ebanghelyo, nalungkot na umalis ang binata sapagkat alam niya na si Jesus Nazareno ang tunay na kayamanan, ngunit hindi niya kayang bitawan ang iba para sa kanya. Kabaligtaran ito sa nangyari sa unang pagbasa kay Ezekiel. Si Ezekiel na propeta, marami siyang pinagdaan ng pagsubok. Namatay ang kanyang asawa, maraming kamalasan ang nangyari sa kanyang buhay. Ngunit kumapit siya sa Diyos. Ginawa siyang halimbawa ng Diyos upang lalong mapagtibay ang pananampalataya ng mga tao. At ito ang naging aral para sa unang pagbasa, na si Ezekiel ay gawing halimbawa para sa mga taga-Israel. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang din natin ang kapistahan ng isa pang Ezekiel, si San Ezekiel Moreno. At kung si San Pedro Bautista ay malapit dito sa Quiapo sapagkat siya ay naging isang misyonero at siya ang nagtatag ng simbahan ng Quiapo, bagamat hindi siya Pilipino, siya ay isang santo na tumapak sa Pilipinas. Ganon din si San Ezekiel Moreno. Isa siyang paring Recoleto, katulad po ng mga pari sa San Sebastian. At 15 taon siya na naglingkod dito sa Pilipinas. Siya'y naordinahang pari dito sa Pilipinas. Siya'y naglingkod sa maraming bayan dito sa Pilipinas. Sa Mindoro, sa Palawan, sa Las Piñas, sa Cavite, at maging sa Santa Cruz. Kaya naniniwala ako, nakapunta sa Quiapo si San Ezekiel Moreno. Dahil siya ay naging kura ng Santa Cruz at siya'y naordinahan at madalas din sa Intramuros. Kaya imposibleng hindi siya mapadaan o makadalo man lang sa Quiapo dahil madalas siya sa Intramuros at sa Santa Cruz.
at nasa gitna lang ang Quiapo ng dalawang lugar na ito. At bukod kay San Lorenzo at kay San Pedro Calungsod, kung meron mang santo na marunong managalog, si San Ezekiel po iyon. Naalala ko po tuloy may isang bata na nagtanong, Father, kung nagdadasal po tayo sa ibang santo, hindi naman sila marunong managalog, naintindihan kaya nila yung dasal natin? Naintindihan naman po. Pero mas tiyak tayo, katulad ni Lorenzo at ni Pedro, si San Ezekiel po, na 15 taon, ginugol niya dito, binitawan niya ang lahat. Kung yung binata sa Ebanghelyo, hindi niya kayang bitawan para sa Diyos ang mga bagay-bagay sa buhay, si San Ezekiel, binitawan niya ang lahat, iniwan niya ang lahat para kay Kristo. At matapos nga ng kanyang paglingkod dito, siya ay naging obispo, nahirang siyang obispo sa Colombia. At dito ay naglingkod siya bagamat may gera sa lugar na iyon. Ngunit di kalaunan, natagpuan na siya may sakit, may cancer. Kaya kailangan niyang umuwi sa Espanya, ngunit di kalaunay, binawian din siya ng buhay. Kaya nga si San Ezekiel din ay patron ng mga taong may cancer. Siya ay isang misyonero, lingkod ni Kristo na iniwan ng lahat. At katulad din ni Propeta Ezekiel, sa kanyang panahon ng pagsubok at karamdaman at kapighatian, mas lalo niyang ipinakita ang matibay na pag-ibig at pananalig sa Diyos. Ito po ang ating ipagdasal. Na katulad ni Propeta Ezekiel, katulad ni San Ezekiel Moreno, hindi katulad nung binata sa Ebanghelyo, ang panghawakan natin higit sa lahat, ang pag-ibig at awa ng Diyos. Sa pagdulog natin kay Jesus Nazareno na nakibahagi sa ating mga krus at pasanin sa buhay, lalo sanang mag-alab ang ating pananalig. Hindi katulad ng sinabi sa Salmo Responsorio na ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Sa halip, katulad ni San Ezekiel, hindi natin talikdan, bagkus lalong kapitan ang Diyos.